Alam po ninyo itong mga announcement at ginagawa ng Ombudsman, although yan kanilang karapatan sa ilalim ng batas at yan ay maganda para sa mga Pilipino na may-ari ng pera na hanapin, papanagutin ang mga sangkot sa flood control scam at anumang korupsyon sa ating bansa. Ito ay magandang galaw. Suportahan po natin. Dito baka umabot na yung issue na Kongreso ay papalag sa Ombudsman. Pwedeng laban ito ng Ombudsman laban sa Kongreso at Senado o mga politician. Maganda po yan. Yan ang kailangan natin makita. Kasi alam po niyo, sa ilalim ng kapangyarihan ng Ombudsman, hindi pwede na ang Ombudsman ay walang tapang at luluhod sa politiko o ma-influensyang tao. Walang kakwenta-kwentang Ombudsman yan. Katulad ng mga nakaraang, pwedeng kinusinti lang ang mga kalukuhan, kaya lumaganap ang korupsyon. Ang Ombudsman po ang kailang mandato ang talagang sila ang haharap, mag-iimbestiga at magpapail ng kaso. Dapat talaga kung matapang ang presidente, doble o triple ang tapang ng Office of the Ombudsman o ang mismong Ombudsman, Boyeng Remulla o kahit na sino. Kasi sila po yung anti-graft body na kahit sino dapat nilang imbestigahan at kasuhan. Pagka po ang Ombudsman ay natakot, namili lang ng iimbestigahan at ayaw mag-file ng kaso laban kung kanino, kahit ma-influensya ito, kawawa ang bayan, kawawa ang Pilipinas. Yan po yung kapangyarihang inaasahan natin. Kaya kung inyong magugunita sa nakaraang mga araw, lagi kong kinukul out sila. Tinatawagan ko sila ng pansin dahil alam ko at dapat nyo malaman, kaya nga tinatalakay ko, ang matinding karapatang obligasyon ng Ombudsman sa taong bayan dahil pera ng mamamayang Pilipino. Hindi lang po sa national government, kahit sa mga lokal. Mula gobernador hanggang barangay chairman, lahat ng nasa gobyerno. Dapat bantayan ng Ombudsman. Okay? Dahil nga po sila yung may karapatan sa ilalim ng batas. Alam niyo yung DOJ, departamento lang yan na under ng Office of the President. Tama naman ang ginagawa nila na mag-imbestiga at magrekomenda kasi sila ho ay prosecutor. Sila ay abogado ng gobyerno. Kaya nga Department of Justice, Departamento ng Katarungan, abogado ng gobyerno. Ito pong Ombudsman hindi. Hindi lang sila abogado ng gobyerno, sila yung taga-usig. Sila yung magdidiin base sa ebidensya. Sila yung magpapakulong. Meron silang authority, isuspende ang mga government official. Pwede rin i-dismiss sa serbisyo ang mga government official. Kahit na po yan ay career official. Kahit na sabihin 30 years na, meron civil service yung mga yan, wala po yan. Ganyan ang kapangyarihan ng Ombudsman. Hindi pwedeng pag-usapan niya, ay career ako. May plantilla ako, walang jurisdiction sa akin ng Ombudsman, nagkakamali, hindi po. Career, elected, or appointed, or anong tawag dito, contractual, casual ng mga taga-gobyerno, under kayo ng Ombudsman. Pag mayroong korupsyon, pwede kayong imbestigahan at kasuhan, i-dismiss, isuspende, or ipakulong at dali ng kaso sa korte at makulong kayo. Ganon po silang kapangyarihan. Baka hindi ho yan katulad ng pulis lang o ng NBI lang na puro investigation recommendation. Sila po hindi. Sila merong authority na magrekomenda at mag-dismiss ng government official at magsuspindi. Nakita mo yung sabi ni Boyeng Remulla. Pag yung mga taga-Secretary General's Office ng Kongreso hindi nag-comply sa kanyang request, kanyang sususpindihin. Totoo yun. Pwede niyang suspindihin ng 6 months o 1 year. At marami nang nasuspindi ng mga taga-gobyerno ang Ombudsman. Yun ang kanilang kapangyarihan. Kaya huwag niyong ibaliwala. Huwag niyong maliitin ang Ombudsman. 6 na taon ang kanilang term. Impeachable official yan. Hindi yan basta-basta matatanggal. Katulad ni Boyeng Remulla, kahit matapos ang term ni Pangulong Marcos sa 2028, hindi pa tapos ang term ni Remulla. Kaupo lang hanggang 2032 yata yan uupo. O 31. Basta 6 na taon yan. Kahit na magpalit ng Pangulo, siya pa rin ang Ombudsman. Hanggat hindi yan tatapos ang term. At kung hindi na i-impeach, paano ba ma-impeach kung ginagawa ang trabaho? Pwede siyang ma-impeach kung wala siyang ginagawa.
Kung hindi niya ginagawa ang trabaho niya, ang ground yan para siya ma-impeach. Yun ang dapat nating abangan. Pag may ginagawa siya, hindi siya pwedeng ma-impeach. Pero kung wala siyang ginagawa bilang ombudsman, pwedeng ground yan para kayo mag-file ng impeachment laban sa kanya. Pero dahil yan ay dating congressman, dating governor, alam niya, dating justice secretary, alam niya yung exclusive at independent na authority ng kanyang opisina. Hindi po ako spokesman ni Remulla. Tinatalakay ko lang sa inyo ito for your information. Hindi ho yan pangkaraniwang opisina. Kaya maniwala kayo, pagka yan ay nagsalita at merong sapat na ebidensya, tutuluyan talaga kayo. Kahit sino pa. Yan po yan. Kaya nga tama yung ginawa ni dating speaker nang sabihin kakasuhan siya ni Romualdez. Sabi ni Romualdez, haharapin ko yan. Si Escudero lang po ang tahimik pa rin hanggang ngayon. Baka naghihintay pa ng advice mula kay Hart Evangelista. Sabi gano'n, di ba? Kawawa naman si Hart Evangelista, ang nananahimik na modelo, artista, ay nababanggit kasi asawa siya. Wala tayong magagawa. Asawa siya ng dating Senate President. So, ito yung pinakamalaki na laban ng ombudsman at ng Marcos administration. Dating speaker, kamag-anak, dating Senate President. Napakabigat niya. Number 3, number 4 na mga matataas na opisyalis ng gobyerno ang kakasuhan ng plunder sa grabing korupsyon. Matindi po yan. Walang nakagawang ganyan. Marami ng administrasyon nakaraan. Puro kunwari matapang, lalo na nakaraan lang. Puro pagkukunwaring tapang, pagkukunwaring nagmamalasakit. Pero yun pala naman sila yung may kalokohan. Itong Marcos administration, hindi ho nagkukunwari. Pinapairan niya ang batas. Hindi siya nakapront, pero ang kanyang mga tao pinagagalaw na. At yung ombudsman, yung pagpili kay Remulla bilang ombudsman, tamang-tama yan. Na ilagay yan dyan ng Pangulong Marcos. Okay? Yan ho ang kapangyarihan. Maniwala kayo sa akin. Kung may nagsasabing namumulitika ang ombudsman, hindi yan totoo. Kung sinasabi niyong walang kapangyarihan ng ombudsman, hindi rin yan totoo. Kung sinasabi niyong namimili lang ang ombudsman, hindi rin yan totoo. Dahil alam ni Boyeng Remulla ang kanyang authority under the law. Dahil siya ay maraming pinagdaanan, congressman, governor at justice secretary. Kaya swak na swak siya dyan. Matakot ang kurap. Kung hindi kayo matakot, bahala kayo sa buhay niyo. Masasampulan kayo. Please like and share ng ating mga topic. Hindi po ako nagagalit. Madiin lang tayo magsalita. Magtalakay ng isyo para lalo ninyong maintindihan. Kaya inyong ikalat yan, i-share po ninyo dahil yan ay para sa ating kaalaman lahat. Walang monopoly sa talino. Kailangan nag-aaral tayo tuloy-tuloy.